Eto, nakadagdagan pa po ang problema ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Aba, yung isa po sa controversial na pangalan, Espinosa, yan po sa Leyte, sa probinsya. Kung inyong magunita, yung mag-amang yan ay parehong biktima. Yung kanyang ama at saka itong kasalukuyan po na si Kerwin Espinosa. Yan po yung isa sa pinaka-controversial nung araw, nung panahon ni Duterte. Kasi nga po nawala yung kanyang ama na mayor dahil sa biktima ng paglabag sa karapatang pantao. At dahil dyan, umamin na po itong si Kerwin Espinosa na siya daw po ay willing humarap bilang testigo sa International Criminal Court. Okay? Eto, pakinggan po ninyo. Yung mga pulis may kinalaman dun sa war on drugs. Handa mo bang testifyan sa ICC kung sakasakali? Sa ngayon, sa nangyari sa akin, handang-handa ako. Kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Sir, nung marinig mo yung pag-aresto kay former President Duterte, ano ba yung naging reaction mo? Normal lang at naawa ako sa kanya dahil matanda na siya. Pero may batas tayo na dapat harapin ang mga sinasampa na kaso sa kanya. Yan o. Yan po yung malinaw na sinasabi nitong si Kerwin Espinosa na kung di ako nakakamali until now, ito'y nakakulong pa dahil may problema at nakasuhan ito ng mga panahong yon. Okay, so kung anong pinakamaganda dahil ito po naghahanap din ng katarungan Ayan po ito. Yan si Espinosa. Yan po yung nadinig yung nagsalita. Yan ang batang Espinosa na kontrobersyal ng araw. Okay? Na siya po na isa sa mga papanagutin or kanyang naghahanap po ng mga pwedeng magkaroon ng katarungan or may kaugnayan po sa hustisya. Ayan. Yung kanyang ama at saka siya ay naging kontrobersyal. Itong si Espinosa po ay nakulong po ng matagal-tagal. Okay? At ngayon may kaso pa rin. Yun naman kanyang ama ang pinaka-controversial dahil ito po yung inimbestigahan sa Kongreso. Nakakulong na pero nawala pa noong mga panahong yon. So kaya po dagdag na problema ito. Kung yung magugunita, hindi lumulutang ang pangalan ng Espinosa doon sa mga original na complainant o listahan ng mga naunang nagreklamo against Duterte sa ICC. Di ba? Pero ngayon po ay ayan na. Kasama na po sa ano tawag dito na willing ng tumistigo. Kaya palagay ko mabigat-bigat ito. Mabigat na testigo dahil talagang biktima sila at malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Dahil diyan siguradong ang mga taga-suporta ni Duterte at mismo mga Duterte ay mababahala dyan. Kung yung magugunita, okay? Kung yung magugunita, ini-open na ng International Criminal Court ang online para tumanggap sila ng mga additional na complainant, sinumpang salaysay or testigo kung ano man. At ngayon na humarap na ho sa media ang batang Espinosa, ay malamang isa ho ito sa nakaalam yan. At ngayon willing na willing daw siya. Although sinasabi niya, kawawa rin si Duterte dahil may edad na. Pero dahil may batas na umiiral, ay dapat kanyang panagutan. Wow! Kakaiba rin ano? Hindi ho talaga natin masisisi yung mga yan. Dito ho sa ganyang klase ng mga galaw dahil sila ay kasama ng libo-libo na naging biktima po ng karapatang pantao ng mga panahong yon na lahat ay naghahanap. Kung naghahanap ng hustisya si Duterte at ang kanyang mga followers dahil nakulong sa ICC, mas naghahanap ng katarungan yung pong mga naging biktima, okay, noong mga panahong yon. At kasama nga po itong mag-amang Espinosa na ngayon ay
nagsasapir pa rin sa mga kaso. Okay? So dahil dyan, nagpapatunay lang po na hindi ho pangkaraniwan. Napakabigat ng kinakaharap. Walang nakagusto nito pero ginawa nila, nangyari ito, at hindi naman ho pwedeng ibaliwala ang reklamo o complainant ng mga Pilipinong naging biktima ng panahon ni Duterte. So, walang personalan, issue lang po ito na para bang lalong lumalakas ang loob ngayon ng mga complainant na humarap, magsalita, kasi nga si Duterte ay kontrolado na. Kung yung mga gunita, kabilang po sa mga sinasabi ng mga naging biktima na pamilya, kahit doon sa Quadcom hearing nung kainitan ng hearing sa Kongreso, ang dahilan kung bakit hindi sila nag-file ng kaso noon, natatakot sa mga Duterte. Nung nakaupo pa si Duterte, at kahit nung tapos na ang term niya na nandito sa Pilipinas, si Duterte, takot pa rin sila. Pero ngayon dahil kontrolado, na-aresto, at nakakulong na ngayon sa ICC, kaya nga yung dahilan, lumalakas ang loob lalo nitong mga complainant. Aba wala tayong magagawa. Ganun talaga Okay? So, mahaba. Mukhang huwag naman kayo mababahala. Yung sinabi ni dating senador, ngayon ay Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos na sa dami ng mga posibleng biktima at magharap ng kaso at sa bigat ng kaso sa ICC, baka nga mahirapan ang makabalik o baka hindi na makabalik ng bansa ang dating Pangulo. Dahil nga ho sa pag nag-trial, hindi natin alam kung hanggang ilang taon. Pagkatapos ng trial, kung mapatunayan, talaga hindi na makakalabas. So, medyo matagal-tagal pong usapan yan. Matagal-tagal din labanan. Okay? So, yun ay sa pantahan ni Enrile noon na baka nga hindi makauwi at sa halip ang kanyang sinasabi, dapat pinaghanda ang mabuti noong araw pa ng kampo ni Duterte itong isong ito dahil definitely alam naman nila aabot doon kasi yung mga Pilipinong naging biktima walang tiwala sa justice system noong panahon nila. So ngayon lang pero nauna na nag-file sila ng kaso before ICC. So medyo masalimuot pero wala tayong magagawa. Ganun po talaga ang galawan, ganun talaga po ang nangyari. Kaya abangan na lang po ninyo, abangan natin dahil naman lahat ay nag-aabang lang. Kung ang mga biktima ay sumisigaw ng katarungan, ang mga Duterte sumisigaw din ng katarungan. So tama-tama yan. Yung korte ang ating hintayin. Kung anong taon, kailan magde-decide, after ng kailan trial, ilang buwan or taon din ang trial, hintayin natin. Hindi natin pwedeng madaliin yan. Hindi natin pwedeng madaliin. At mukhang dito ngayon sa galawang ito, posibleng madagdagan pa ng mga complainant at testigo. Kasi nga mula nang i-open ng ICC online para tumanggap sila ng mga complainant, may mga nagka-interest talaga. Na dati hindi lumalantad, dati hindi nagsasalita dahil may takot o natatakot. Ngayon, malakas na ang loob. Please like and share ng video ito.